Fresh, clean, green, versatile, at timeless. Yan ang mga adjectives to describe Armagh Tray Noe. Alternative to Creed Green Irish Tweed. This was hyped a few years ago sa frog community, international tsaka local. Pero ngayon napansin ko hindi na siya masyadong pinag-uusapan. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang note breakdown, scent profile, performance, wearability, age suitability, at ang presyo nito. Hindi kita binubuyo, pero naniniwala ako na kung nasa Pilipinas ka, dapat meron ka nito. Pag-usapan na rin natin ang differences ng Tray Noe at ng Green Irish Tweed, kaya panoorin mo na hanggang dulo. For the note breakdown, ang top notes niya ay lemon, verbena, iris, at lemon. Ang middle notes, lavender, violet, at spicy notes. Ang base notes niya, ambergris at sandalwood. Sa initial spray, makukuha mo yung citrus freshness. Makukuha mo rin yung iris, may powdery floral undertone. Mas dominante yung citrus, pero alam mo na nasa background yung iris. After a few minutes, lalabas yung lavender at yung violet. Floral, powdery, pero masculine. Noticeable din yung spices sa background. Hindi ganun ka-strong pero nagdadagdag ng complexity sa scent. After more than an hour, lalabas na yung ambergris, saka yung creamy sandalwood. Sa point na to, makukuha mo pa rin yung freshness galing dun sa early stages. Naglilinger pa rin siya. Subtle and close sa skin, pero noticeable pa rin. Mamaya pag-usapan natin ang differences ng Tray Noe dun sa OG, Green Irish Tweed. Idagdag ko na rin, yung cool water tsaka yung aspen, same vibe. Naaalala ko, madalas ko to gamitin dati pag may work sa UST Hospital. Since mga medical equipment nga hinahandle ko before. Babalik lang ako sa kotse, sa parking, para ilagay yung mga gamit, yung mga extra gamit. Tapos maglalakad ako across doon sa UST. Sa kabilang side kasi yung Kawaw. Kakain ako ng sausage, late lunch. Tapos, kaya siya yung ginagamit ko. Strategic yun, tsaka planado. Alam ko kasi na mainit yung lalakaran ko eh. So, sakto siya. Kumbaga, nakikip niya yung freshness. Tapos, parang bagay siya dun sa ganung vibe eh. Lalakad ka sa gitna ng arawan. Isipin mo yun, after lunch, mga bandang hapon. Di ba may sikat pa rin ang araw. Tapos, kung familiar ka dun sa tsura nung UST, may space talaga sa gitna na hindi masyadong covered. Talagang matatapatan ka ng araw. So, bagay siya sa ganun. Hindi niya umaabot sa akin ng 8 hours. Ang projection niya, moderate. Sillage, moderate lang din. Hindi loud. Hindi siya loud na perfume eh. Noticeable siya, pero hindi siya nagsusumigaw. Hindi ko sinasabing mahina siya. Lalo na considering na freshy siya. Pero sadyang gusto ko yung scent profile. Ang tendency kasi kapag nag-overspray, di ba? Nako-compensate yung kakulangan dun sa performance. So, kapag nag-overspray ako, pag dinagdagan ko yung number of sprays, mas lumalakas yung projection, mas nagiging long-lasting. Tapos yung sillage niya, ganun din, nai-increase din. Anytime fragrance to, pwede pang casual, pwede pang formal. Bagay na bagay sa mainit. Safe na office scent, pwede rin namang pang date night. Kung gusto mo yung parang tamang good boy or tamang pakyut lang, pwede. Literal na pwede mong gamitin kahit saan, tsaka kahit kailan. Pero kung sa malamig na setting, siguro may ibang options tayo sa ganun. Hindi naman hindi siya bagay doon, no? Pero feeling ko kasi yung magic niya mas nag-work sa mas mainit. So, kung may lakad ka na sa malamig na setting, baka maghanap ka na lang ng ibang options. Tulad ng OG, bagay siya for 20s and up. Pero siguro pwede rin for teenagers kung gusto ng fresh woody vibe. For a 100 ml bottle, ang price range nito is 1,500 hanggang 2,500. Kung makahanap ka ng lower doon at sure ka na legit, panalo yun. Hindi ko pala na-mention kanina. Gusto ko lang i-emphasize na EDP, Eau de Parfum ito. Dati kasi merong Eau de Toilet na Tray Noe. Hindi ako sure ngayon kung may ganun pang nilalabas. Pero yun, yung mga recent bottles ko, puro Eau de Parfum. Ito, Eau de Parfum. Kung hindi ka familiar dun sa oil concentration, may previous video kami dito na briefly nagtuturo dun sa mga basics katulad ng oil concentration. Sa opening, mas citrusy ang Tray Noe. Yung Green Irish Tweed kasi greener sa opening. Sa mid naman, may spicy dimension ng Tray Noe, which makes it warmer kung in comparison with Green Irish Tweed. Yung Green Irish Tweed sa mid, clean and green. Walang spices.
pagdating sa dry down, similar silang dalawa. Or should I say, very similar. Sa part na to, yung masasabi ko na sobrang magkalapit yung amoy nila. Magdi-disclaimer ako dito, wala akong full bottle ng Green Irish Tweed. Yung ginagawa kong comparison nilang dalawa is based from my previous experiences. Nakagawian ko kasi kapag may mga out of the country trips ako, whether work or personal, may dala akong mga sarili kong bote ng yung mga personal perfumes ko. Isa na to doon. Yung Club de Nuit limited edition perfume, ganun din. So, nakagawian ko, dadaan ako sa shop, either sa airport or sa mall. Kino-compare ko side by side. Naka-full wear ako ng bit-bit kong perfume, tapos mag-spray ako dun sa mall nung specific perfume, katulad ng Green Irish Tweed. So, based dun sa experience ko na yun, masasabi ko, pagdating sa dry down, sobrang lapit na ito dun sa OG. Sa mga nakakanood na ito na may Trey Nuit, tsaka may Green Irish Tweed, paki-comment yung opinion nyo for better discussion. When it comes to performance naman, Trey Nuit versus OG, lamang yung OG. Medyo malaki yung difference nila when it comes to performance. Pero pagdating naman sa presyo, ang laki sobra ng difference eh. So 1,500 to 2,500. Nagre-range yung price nito. Pwedeng lower pa nga. Yung Green Irish Tweed umaabot ng 20,000 more or less in peso ah. So ang laki, 'di ba? More than 10 times yung difference eh, yung presyo. Kaya yung sinasabi ko kanina na nag-overspray ako, hindi ako nanghihinayang eh kasi parang feeling ko yung hinahabol kong amoy, ganun yung presyo. kahit talaga mag-overspray ako nito, 10 o 15 spray, parang hindi masakit sa kalooban kapag iniisip ko na yung presyo nung amoy na ina-achieve ko, ganun kamahal. So, yun. In terms of price, sobrang panalo. Scent, yung scent ng OG, tapos ganun kamura. Kung naghahanap ka ng excellent alternative for Creed Green Irish Tweed, pwede. Less than 2,000 pesos, yung OG. 20,000 pesos, di ba? Pwede talaga. Kung ganitong type of scent yung hinahanap mo, panalo. May mga nagsasabi na yung type of scent nito is outdated na. Pwede ako mag-agree sa isang banda kasi yung OG, yung Green Irish Tweed, lumabas yung 1980s. So medyo matagal na talaga. Pero gusto ko gumamit na ibang word. Siguro timeless tsaka classic yung better word. Ang negative kasi no outdated eh. Classic and timeless kasi para sa akin kahit hanggang ngayon, sobrang okay yung scent profile na ito. Ano pa yung scent profile ng OG? Kumbaga kahit naman sabihin ko na okay na alternative to, in comparison with the OG, better pa rin overall yung OG, diba? So, yun, timeless and classic. Panalo pa rin yung ganitong type of scent. Ganitong scent profile sa panahon ngayon. Lalo na nasa Pilipinas tayo. Panalo. I highly recommend. Nasa 600 subscribers na pala tayo. Thank you. I-announce namin yung mga winners dun sa pag-giveaway next week.